Policy Education 7, Quarter 2, Learning Competency 4A, natutukoy ang kahalagahan ng sama-samang pananalangin ng pamilya. Ngayong araw, tatalakayin natin ang kahalagahan ng sama-samang pananalangin ng pamilya. Mahalaga ito sa pagpapatibay ng ating pananampalataya at ugnayan sa isa't isa. Pag-usapan muna natin kung ano ba ang kahulugan at layunin ng panalangin. Ang panalangin ay isa sa pinakamabisang paraan upang lumapit tayo sa Diyos. Ito rin ay paraan ng pakikipag-usap sa Kanya kung saan malaya nating naipapahayag ang ating saloobin. Sa pamamagitan ng panalangin, na ipararating natin ang ating mga hinaing, kahilingan at pagpapasalamat. Ngayon naman, tatalakayin natin kung bakit mahalaga ang sama-samang pananalangin sa loob ng pamilya. Ito ay tinatawag ding panalangin pansambahayan, isang gawain na isinasagawa ng pamilya upang magkaisa sa pananampalataya. Ito ay sinasagawa sa isang tiyak na oras na inilalaan para magsama-sama sa pananalangin. Kadalasan, ang mga magulang ang nangunguna sa panalangin bilang halimbawa at gabay sa mga anak. Ngayon ay magbabasa tayo ng isang artikulo na may kaugnayan sa ating paksa. Pagkatapos, sasagutin ninyo ang mga tanong upang masuri ang inyong pag-unawa. Sino ang nagsagawa ng pag-aaral sa nabanggit na artikulo? Ano-ano ang mabubuting naidudulot sa pamilya at sa mga kasapi nito ng sama-samang pananalangin? At sang-ayon ka ba sa mga sinasabi sa artikulo? Ipaliwanag kung bakit. Ang sama-samang pananalangin ng pamilya ay isang natatanging pagkakataon na naglalapit sa bawat kasapi ng pamilya sa isa't isa. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Brigham Young University, ang panalangin ay nakatutulong sa mga kasapi ng pamilya na harapin ang problema at binabawasan nito ang tensyon sa relasyon ng bawat isa. Ang karanasang ito ay nagpapalakas ng pagkakaisa at nagpapatibay ng ugnayan sa pamilya. Bukod dito, ang sama-samang pananalangin ng pamilya ay paraan upang isalin ang mga tradisyong may kinalaman sa relihiyon sa susunod na henerasyon na nagtuturo sa kanila ng kahalagahan ng pananampalataya at mga pagpapahalaga. Sa kabuuan, ang sama-samang pananalangin ng pamilya ay lumilikha ng mapagkalingang kapaligiran sa bawat kasapi ng sambahayan. Bago tayo magpatuloy, nais kong maglaan tayo ng sandali para mag-isip at magmuni-muni tungkol sa ating tinalakay. Sa iyong palagay, bakit mahalaga na ang isang pamilya ay naglalaan ng isang tiyak na oras upang sama-samang manalangin? Ngayon naman, alamin natin ang ilang mahalagang benepisyo ng sama-samang pananalangin sa pamilya. Pinalalakas nito ang pagsasama ng mag-asawa. Nakababawas ito ng stress at tensyon sa loob ng tahanan. Nagtataguyod ito ng pagkakaisa sa pamilya. Napapatatag nito ang pananampalataya ng bawat isa. At napapabuti nito ang asal at pag-uugali ng kabataan. Pinalalakas ang pagsasama ng mag-asawa. Isa sa pinakamahalagang epekto ng sama-samang pananalangin ay ang pagpapatatag ng ugnayan ng mag-asawa. Sa tuwing nananalangin ng magkasama, natututo silang mas magtiwala sa isa't isa at maging bukas sa kanilang saloobin. Nagiging mas madali rin para sa kanila na magtulungan sa pagharap sa mga suliranin dahil pareho nilang kinikilala ang Diyos bilang sentro ng kanilang relasyon. Kababawas ng stress at tensyon. Malaki rin ang naitutulong ng pananalangin upang magkaroon ng kapayapaan sa tahanan. Kapag sama-samang nananalangin ng pamilya, natututo silang magpahinga mula sa mga alalahanin at ituon ang isip sa Diyos. Nababawasan o tuloy ang nawawala ang tensyon sa relasyon dahil sa pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at pagtitiwala. Nagtataguyod ng pagkakaisa sa pamilya. Ang isa pang benepisyo ng pananalangin ay ang mas matibay na pagkakaisa sa pamilya. Sa sama-samang pananalangin, nabubuo ang mas mabuting ugnayan sa pagitan ng mga magulang at anak. Ito ay lumilikha ng isang kapaligiran ng pagmamahalan, pag-unawa at pagtutulungan. Naisasalin at napatatatag ang pananampalataya. Hindi lamang pinapatatag ng panalangin ang pananampalataya. Ito rin ay paraan upang maipasa ito sa susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng sama-samang pananalangin,
Napapanatili ng pamilya ang kanilang paniniwala at pagpapahalaga sa Diyos. Nakikita at natutularan ng mga anak ang halimbawa ng kanilang mga magulang, kaya't tumitibay din ang kanilang sariling pananampalataya. Napapabuti ang kabataan. Ang maagang pagkakalantad o pagkamulat sa pananalangin ay may pangmatagalang benepisyo para sa mga kabataan. Kung maagang mamulat ang isang bata sa sama-samang pananalangin, natututo siyang humugot ng lakas sa Diyos sa panahon ng pangangailangan. Nakakabuti ito hindi lamang sa kanilang espiritual na aspeto, kundi pati sa kanilang mental, emosyonal, at pisikal na kalusugan sa pagtanda. Bilang pagwawakas, balikan natin ang 5 mahalagang benepisyo ng sama-samang pananalangin sa pamilya. Una, pinalalakas nito ang pagsasama ng mag-asawa dahil natututo silang magtiwala at magtulungan. Ikalawa, nakababawas ito ng stress at tensyon sa relasyon at nagbibigay ng kapayapaan sa tahanan. Ikatlo, nagtataguyod ito ng pagkakaisa na nagpapalalim ng pagmamahalan sa pagitan ng mga kasapi ng pamilya. Ikaapat, napatatatag nito ang pananampalataya at naipapasa ito sa susunod na henerasyon. At ikalima, napapabuti nito ang kabataan na nagdudulot ng mabuting kalusugan sa isip, damdamin at katawan. Sa kabuuan, ang sama-samang pananalangin ay hindi lamang isang gawain, kundi isang mahalagang haligi ng matatag at masayang pamilya. Values Education 7, Quarter 2, Learning Competency 4B, nahihinuha na ang sama-samang pananalangin ng pamilya ay nakatutulong sa pagpapatatag ng pananampalataya at ugnayan ng mga kasapi nito. Bago tayo magpatuloy sa ating mga bagong gawain, balikan muna natin ang kahulugan ng sama-samang pananalangin ng pamilya. Ito ay tinatawag ding panalangin pansambahayan. Ito ay ang nakatakdang oras kung saan nagtitipon ang pamilya upang sabay-sabay manalangin na karaniwang pinangungunahan ng magulang. Hindi lamang ito simpleng gawain, ito ay paraan ng pagpapatibay ng pananampalataya at ugnayan ng pamilya. Ngayong malinaw na muli sa atin ang kahulugan nito, magtutungo tayo sa pagsusuri ng ilang sitwasyon upang makita kung paano ito nakaaapekto sa pamilya. Ang sama-samang pananalangin ng pamilya ni Frieren. Si Frieren ang panganay sa 4 na magkakapatid. Tuwing ika-9 ng gabi, ang kanyang pamilya ay nagtitipon-tipon sa kanilang tahanan upang magsagawa ng sama-samang pananalangin. Nang magkaroon ng malubhang sakit ang kanyang nanay, siya na ang naatasang manguna sa kanilang pananalangin. Bagamat hindi agad gumaling ang kanyang nanay, nananalig ang buong pamilya sa magagawa ng kanilang panalangin pansambahayan. Sa paglipas ng mga araw, dahil sa regular na sama-samang pananalangin, lalong naging buo ang pagtitiwala nila sa mga magagawa ng Diyos. Kailanman ay hindi niya pinag-aalinlanganan ang panalangin. Tinuruan niya ang mga kapatid na alisin ang mga negatibong kaisipan, maging ang mga masasamang gawain upang lalo silang pakinggan ng Diyos. Paglipas ng ilang buwan, naging maayos ang kalagayan ng nanay ni Frieren. Nangako siya at ang buong pamilya na hindi magsasawa sa pagsasagawa ng panalangin pansambahayan sapagkat ito ang nagpatatag sa kanila, nagbigay ng kapayapaan sa kanilang tahanan at nagpagaling sa karamdaman ng may sakit. Batay sa sitwasyong nabasa, unawain natin kung paano nakatulong sa pananampalataya ng pamilya ni Frieren ang sama-sama nilang pananalangin. Ang sama-samang pananalangin ng pamilya ni Fern. Dahil nasa ibang bansa ang mga magulang ni Fern, siya ang nagsisilbing ama at ina sa dalawa niyang kapatid. Tuwing Biyernes ng ika-10 ng gabi, tumitigil sila sa lahat ng kanilang ginagawa at nagtitipon-tipon upang magsagawa ng panalangin pansambahayan. Bago nila isagawa ang pananalangin, hinihikayat ni Fern na magbahagi ang bawat isa ng naging karanasan nila sa paaralan at trabaho, ang kanilang mga pinagdadaanang problema, mga masasayang pangyayari, mga kahilingan at nais ipagpasalamat. Dahil dito, lalong naging malapit ang loob ng magkakapatid
sapagkat nakapagbabahagi at naririnig nila ang damdamin at karanasan ng isa't isa. Naipapanalangin nila ng sama-sama ang kanilang mga problema, kahilingan at pagpapasalamat. Bagamat wala ang mga magulang ni Fern, nananatiling matibay ang samahan nilang magkakapatid. Ngayon naman, suriin natin kung paano nakatulong sa pamilya ni Fern ang regular na sama-samang pananalangin. Balikan natin ang mga benepisyo ng sama-samang pananalangin at tukuyin kung paano ito konektado sa ating layunin ngayong araw. Una, pinalalakas nito ang pagsasama ng mag-asawa. Isang matibay na relasyon ng magulang ang pundasyon ng matatag na pamilya. Ikalawa, nakababawas ito ng stress at tensyon. Kapag ang pamilya ay nananalangin, natututo silang magtiwala sa Diyos at magpatawad sa isa't isa, kaya't nagiging mas magaan ang buhay. Ikatlo, nagtataguyod ito ng pagkakaisa sa pamilya. Dahil sa pananalangin, nagkakaroon ng mas bukas na komunikasyon at mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Ikaapat, napatatatag nito ang pananampalataya. Sa regular na sama-samang pananalangin, mas lumalalim ang relasyon ng bawat isa sa Diyos at naipapasa ang pananampalatayang ito sa susunod na henerasyon. At ikalima, napapabuti nito ang kabataan. Ang mga anak ay lumalaki na may tamang gabay, pagmamahal at respeto sa bawat miyembro ng pamilya. Sa kabuuan, ang sama-samang pananalangin ay hindi lang nakapagpapatatag ng ating pananampalataya, kundi nagpapalakas din ng ating ugnayan bilang pamilya. Dalawang aspeto na mahalaga para sa isang masayang tahanan. Values Education 7, Quarter 2, Learning Competency 4C, na isasakilos ang sariling paraan ng pakikibahagi sa sama-samang pananalangin ng pamilya. Ngayon ay babasahin natin ang isang sitwasyon tungkol sa isang pamilya na regular na nagsasagawa ng sama-samang pananalangin. Layunin natin na maunawaan kung ano ang ginagampanan ng bawat miyembro sa ganitong gawain. Sa sitwasyong ito, makikita natin ang mga hakbang at ugali na nagpapakita ng tunay na pakikibahagi sa pananalangin bilang isang pamilya. Pagkatapos basahin, susuriin natin kung anong mga papel ang ginagampanan ng bawat kasapi batay sa kanilang ginagawa. Tuwing ikasyam ng gabi ng Biyernes, ang pamilya Esquibido ay nagtitipon-tipon sa kanilang sala upang manalangin. Ilang minuto bago ang oras ng pananalangin, naghahanda na ang bawat kasapi ng pamilya. Tinitigil nila ang kanilang mga ginagawa at sila'y nagbibihis at nagninilay. Bago magsimula ang panalangin, hinihikayat ng ama ng sambahayan na ang bawat isa ay magbahagi ng kanilang mga naging karanasan sa nagdaang mga araw. Dito ay isasaysay ng bawat isa ang kanilang mga naging problema, biyayang natanggap, mga kahilingan at nais ipagpasalamat. Pagkatapos makapagbahagi ang bawat isa, isasagawa na ang pananalangin na pangungunahan ng nakatakdang manalangin sa gabing iyon. Sa kanyang pananalangin, kailangang masabi niya ang mga kahilingan, pagpapasalamat, kapatawaran sa mga kasalanan at pangangako ng bawat kasapi ng pamilya. Batay sa paraan ng sama-samang pananalangin ng pamilya Esquibido, ano-ano ang papel na ginagampanan ng bawat kasapi ng pamilya. Batay sa sitwasyong binasa natin, may dalawang pangunahing gampanin sa sama-samang pananalangin. Una, tagapagbahagi. Ito ang kasapi ng pamilya na naglalahad ng kanyang mga karanasan, suliranin, biyaya at kahilingan sa Diyos. Mahalaga ito dahil dito nagiging bukas ang komunikasyon at nalalaman ng pamilya ang pinagdaraanan ng bawat isa. Ikalawa, ang tagapanguna. Ito ang nangunguna sa mismong panalangin. Siya ang nagsasabi ng mga pasasalamat, kahilingan at pagpapahayag ng pananampalataya ng buong pamilya sa harap ng Diyos. Bago natin gawin ang ating sariling paraan ng pakikibahagi sa sama-samang pananalangin ng pamilya, alamin muna natin ang ilang patnubay mula sa dalawang magkaibang pananampalataya. Unahin natin ang Islam, na kilala sa kanilang malinaw na ritual at paghahanda sa pananalangin. Una, dapat malinis. Mahalaga ang paghuhugas o wudu upang maging malinis ang katawan bago manalangin. Dapat nakaharap sa Meka
Ang direksyon ng kibla ay mahalaga. Dito nakaharap ang mananampalataya. Dapat ay may tamang kasuotan, maayos at marangal ang pananamit bilang tanda ng paggalang sa Diyos. Dapat ay may layunin. Ang panalangin ay ginagawa ng may malinaw na layunin sa puso at isipan. At dapat na isasagawa ang pagsunod sa suna o paggaya sa mga turo at halimbawa ng kanilang kinikilalang propeta Muhammad. Ngayon naman, tingnan natin ang ilang patnubay sa pananalangin ayon sa pananampalatayang Kristiyano. Dito mas binibigyang pansin ang tamang puso at kaisipan sa pakikipag-usap sa Diyos. Manalangin sa lahat ng pagkakataon. Huwag limitahan ang pananalangin sa iilang oras lamang. Maging maingat at pakauntiin ang pananalita. Huwag gawing magarbo o sobra ang pananalita. Maging totoo at tapat. Huwag ang walang kabuluhang paulit-ulit. Iwasan ang walang saysay na pag-uulit ng mga salita o yung tinatawag na dasal. Humiling na may pasasalamat. Laging ipagpasalamat ang mga biyayang natatanggap habang humihiling. Magpakumbaba at talikuran ng kasamaan. Lumapit sa Diyos na may kababaang loob at pagsisisi. Lakipan ng pangako. Magbigay ng pangako sa Diyos bilang tugon sa kanyang kabutihan. Humingi ng tawad. Isama sa panalangin ang kapatawaran para sa sariling pagkakamali. Hilingin ang lahat sa pangalan ni Kristo. Kilalanin si Jesus bilang tanging tagapamagitan. At paniwalaan at huwag magduda. Magtiwala sa Diyos ng buong puso. Dula tungkol sa sama-samang pananalangin ng pamilya. Ang klase ay hahatiin sa 7 pangkat. Ang bawat pangkat ay magiging isang pamilya na maaaring binubuo ng tatay, nanay, lolo, lola at mga anak. Ang bawat pangkat ay magsasadula ng panalangin pansambahayan kung saan bawat kasapi ng pamilya ay magbabahagi ng kanilang mga naging karanasan sa mga nagdaang araw, mga problema, mga kahilingan at mga nais ipagpasalamat. Pagkatapos magbahagi ang bawat kasapi ng pamilya, mananalangin ang nakaatang na tagapanguna sa pananalangin. Sa kanyang panalangin, kailangang masunod niya ang gabay na napag-aralan at nasambit ang mga napag-usapan o naibahagi ng kanyang buong pamilya. Ang dula ay hindi dapat lalagpas ng 5 minuto. Ang buong klase ay bibigyan ng 30 minuto upang ito ay pagplanuhan. Bawat mag-aaral ay kinakailangang magkaroon ng bahagi. Gawing gabay ang rubric. Narito ang rubric para sa ating gawain sa araw na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na dapat nating alagaan at linangin, ang panalangin. Alam nyo ba ang panalangin ay paraan ng pagtawag sa Diyos? Dito natin na ipapahayag ang pasasalamat, humihingi tayo ng tulong sa pamamagitan nito, at naihahayag natin ang ating mga saloobin. Ang maganda rito, maraming paraan para manalangin. Maaari itong tahimik lang sa ating puso, maaaring binibigkas natin ng malakas, ginagawa ng mag-isa, o kaya'y kasama ang pamilya o kaibigan. Ang mahalaga, tapat at galing sa puso ang ating pakikipag-usap sa Kanya. Bakit nga ba mahalaga na patuloy nating pahalagahan at gawin ang panalangin? Una, mas pinatatatag nito ang ating pananampalataya. Mas lumalalim ang ating tiwala sa Diyos sa bawat pananalangin. Pangalawa, nagbibigay ito ng kapayapaan sa ating puso, lalo na kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok. Pangatlo, pinatitibay nito ang ating relasyon, hindi lang sa mga kasama nating nananalangin, kundi higit sa lahat, pati sa Diyos. At panghuli, tinuturuan tayong maging mapagpasalamat kahit sa maliliit na biyaya dahil natututo tayong makita ang kabutihan ng Diyos sa araw-araw. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin para sa linggong ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!